Pansamantalang nakalaya, ito pong si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Siya po ay matapos makapagpiyansa nito pong Sabado, nag-utos po ang korte para po siya'y palayain sa kanyang kinakukulungan sa may Parañaque City Jail. Ito po kasi ay nag-ugat doon po sa mga reklamong unjust vexation, 12 counts po ito, at cyber libel. Nito pong si Makagago, no? Isa din po itong vlogger na maangas. Parehas lang po silang mayabang. Kaya sa tingin po ninyo, sino po ang dapat kampihan po dito? Pero doon po tayo sa kung ano ang tama at dapat. At yun po ang karapatan ng bawat Pilipino. Karapatan to due process, karapatan to be presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, among other rights of the accused. Pero katulad nga po nung sinabi natin kanina, nakalaya na siya, kaya yan po yung pag-uusapan natin at ano-ano po yung mga legal perspective or opinion ng mga personalidad na may kaalaman po sa batas hinggil po sa pangyayari na ito kay Norman Mangusin. Ngayon po ay March 1, 2026. Magandang araw sa inyong lahat. At balikan lamang po natin ng nakaraan, noong February 24, 2026, si Norman Mangusin ay inaresto po ng CIDG sa isang restaurant hotel somewhere in Manila, At doon nga po siya ay binasahan ng kanyang karapatan at ipinaalam sa kanya na siya po ay mayroong warrant of arrest for multiple counts of unjust vexation. And thereafter, siya po ay dinala sa CIDG Camp Crame. And ito po yung naging problema. Kasi ang CIDG Camp Crame, sa pangunguna din po ng pinuno ng National Police Commission na si Attorney Ralph Calinisan, ay ibinandera ito pong si Norman Mangusin sa harapan po ng publiko at kasama pa yung nag-aakusa sa kanya na si Makagago at ang asawa po nito. Nagkaroon po ng mga palitan ng masasakit na pananalita ang bawat panig, pero parang mas kinampihan ng PNP ni Attorney Ralph Calinisan ang grupo po ni Makagago. In fact, alam na alam kagad ng grupo ni Makagago na siya po ay arestado na at nandoon kagad sa Camp Crame. Kaya meron pong komento dyan si Senator Rapi Tulfo. Kinikriticize ni Senator Rapi Tulfo ang naging aksyon ng ating otoridad, and many of the legal personalities, mga vlogger na nagsusulat po ng kanilang mga legal opinion sa mga social media, ay naglabas din po ng mga saloobin tungkol po dito na babasahin po natin mamaya. Pero balikan muna natin ang naging marubdob na pahayag nito pong si Norman Mangusin. Ewan ko kung ito po'y nagpapaawa lamang, pero wag tayo basta-bastang magpapaniwala sa tao na ito, mga tol, sapagkat ayon po sa mga akusasyon, napakarami na pong niloko nitong si Norman Mangusin. In fact, hindi pa nga po nito natatapos ang kanyang kinakaharap na kasong qualified human trafficking. Siya po ay nakapiyansa lamang dahil pinabura ng korte ang kanyang petition for bail sa nabanggit po na heinous crime, kaya po pansamantala siyang nakalaya. Unfortunately, dahil po sa bangayan nila nitong si Makagago, muli po siyang nasampahan ng kaso at naaresto at nakapag-bail sa halagang 120,000 pesos kung hindi po tayo nagkakamali sa amount po na yan. Ngunit nagtataka lamang ako dahil bailable naman talaga yung kaso niya, unjust vexation lang yan, pero umabot pa ng Sabado para po siya ay makalaya. Ibig bang sabihin nun, hindi talaga likas na mayaman ito pong si Norman Mangusin or Francis Leo Marcos. Dahil kung talagang mayaman po ito, hindi po aabutin ng gabi sa kulungan. Sigurado makakapagpiyansa po ito sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado at tamang halaga para po bayaran yung bail recommended sa kanyang kinakaharap na kaso ni Makagago. Ngayon, pakinggan po natin ang kanyang madamdaming pahayag nang siya po'y makalaya yesterday. Magandang gabi po sa lahat. Nalalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po dun sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po dun sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari.
siyempre Gaano sa parte kasakit? ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso, ako po ay para pong mahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali, maaari. At tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin. Sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Iyak. Iyak ka na, iyak. Ay sobrang sakit po. Para po doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Okay, yan ang punto Hindi niya na raw kakasuhan ng mga kapulisan. Bakit po ba may ganyang situation? Kasi alam naman natin lahat mga tol, kahit tayo po'y galit dito kay Norman Mangusin, dapat ang karapatan po ng isang akusado ay nirerespeto po ng ating otoridad. No? Kasi yan mismo yung ikinaiinis natin sa Duterte administration, di ba? Nung si Rodrigo Duterte, hindi ibinigay yung due process sa kanyang mga biktima, kinikriticize natin siya. Tapos ngayon ang ating otoridad, hindi naman ibinigay yung nararapat para po dito sa akusadong si Norman Mangusin. And that, tumanggi man kayo, umayaw man kayo sa sasabihin ko, hindi man tayo magkasundo sa opinion natin ngayon, pero I agree with Senator Rapi Tulfo. No? Ako po'y sumusuporta sa naging pahayag ni Senator Rapi Tulfo hinggil po dito dahil yun po kasi yung tama at dapat No? At hindi lang naman si Senator Rapi Tulfo ang nakapag-observe po dito. Napakarami pong mga abogado ang nagsasabi ngayon na mali po ang ginawa ng ating otoridad na ibandera itong si Norman Mangusin na para bang siya po ay husgado na, nahusgahan na, at sentensyado na. No? Balikan po natin ang paglambas nitong si Senator Rapi Tulfo kay Attorney Ralph Calinisan, ang NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer. Nakita ko na para nagamit po yung PNP dahil natimbrihan po yung complainant against this vlogger na mayabang. O, sabihin natin, vlogger na mayabang. Itong si vlogger na mayabang, nung mahuli siya, Marky, kung wala akong alam, huwag ka nang manood dito. Sipain na yan, mga tol. Pakisipan nyo na yan si Marky. Huwag kayong manonood sa mga walang alam. Kasi pag nanonood kayo sa walang alam, para kayong tanga niyan. Pinapanood ninyo ang walang alam. Pakisipan nyo na yan, mga tol, bago ako pa sumipa dyan sa Marky na yan. ready na po yung complainant na may dala pa pong mga combo, may dala mga banda, tapos kumakanta-kanta pa. And pinayagan po ng PNP yun? Sir, wait. Sir, magkaibigan tayo. Nakita tayo sa Senate. Pero sir, ako, I call spade a spade. Okay? Sabi ko nga sa inyo, magagalit kayo sa akin kasi lumalagay ako sa tama dito. Oo. Sino ba matutuwa sa ginagawa nitong tukmol na si Norman Mangusin? Di ba? Pero, ang tanong, tama ba yung ginawa ng PNP na ibalandra? Kaya nga ako sa una pa lamang, kahit ayoko dito kay Norman Mangusin, kinikriticize ko dyan si Attorney Ralph Calinisan No? Ngayon, uulitin ko sa mga tangang tao, kung ayaw ninyo sa mga sinasabi ko, wag kayong manood sa akin, ganun lang kasimple yon. Kung sinasabi nyo wala akong alam dito, aba, as early as pandemic, alam ko na kung ano ang pinagagagawa nitong si Norman Mangusin. Naging tanga nga ako dati dito na sumuporta ako dyan Tapos sasabihan nyo ako na wala akong alam dito. Baka i-detalyo sa inyo kung ano yung mga naging kaso nitong si Norman Mangusin. Baka hindi nyo ako masagot. Noong May 19, 2020, inaresto si Norman Mangusin para sa paglabag sa optometry law. Kasama dyan yung kanyang mga kaso sa qualified human trafficking, among other things. Pero ayoko nang balikan yon at ayoko na rin makipagtalo sa mga tatanga-tangang tao. Inuulit ko, kung kayo'y hindi naniniwala sa sinasabi ko, simple lang, huwag kayong manood sa programa ko, hindi ko kayo pinipilit dito. I don't fucking care kung makakaaway kong dati kong kaibigan dahil naman po sa prinsipyo ko. Ang prinsipyo ko po, sir, kung ano yung patas, patas lang.
Kung hindi mali, mali lang. Yun po yun eh. Meron ako nakikita pagkakamali. Tama naman si Senator Rapi Tulfo ah. Ako, kilala niyo ako, kinikriticize ko every now and then itong si Senator Rapi Tulfo. But in this case, tama si Senator Rapi Tulfo. At hindi lamang ako ang nagsasalita tungkol dito. Marami tayong babasahing mga legal na opinyon ng mga abogado na nagsasabi na mali talaga ang ginawa po ng ating otoridad sa pagpresenta at pagbalandra dito po kay Norman Mangusin. Dito. I don't care dun sa vlogger na mayabang. Okay, sobrang yabang talaga yung mag-iapon. Nainis ako dun eh. Pero hanggang doon lang tayo sa ini. Para naman kayong hindi nasasanay sa akin mga tol. Ganito talaga ako magsalita dito. No? Salamat sa concern po ninyo. Malamig lang po ako. Ganito lang talaga ako. Lalo pag nakita nyo ako nagturo sa loob ng klase. No? Ako yung nagtuturo sa isang auditorium na malaki. Ang kapasidad kaya 1,000. Hindi ako gumagamit ng mic from time to time. Kasi malakas talaga ako magsalita. Yes. Pero wag natin pinipersonal. Yun po yung point ko. Ako talaga, sir, para sa akin, saksakan ng yabang yung taong yun. Tama. Pero yung ginawa sa kanya, grabe naman. Sobra na yun, sir. We acknowledge your comment po, Sen. Rafi. That's point well taken. Point well taken. Wag na po maulit yun, sir. You tell the PNP, wag na maulit yun, sir. Dapat lang. Yes, Sen. Rafi. Makakarating po. Pero in defense po, sabi ko nga po, we will support you. Yung po hinihingi po ninyo mga detalye and photos, you will give. Sabi ko rin nga po, Ano lang naman kasimple yun eh. No? Ang problema kasi dito mga tol, nakisawsaw itong si Attorney Ralph Calinisan sa away o bangayan ng mga vlogger. O nandun tayo, maraming niloloko si Norman Mangusin. Daanin nyo sa tamang proseso. Kung merong niloloko si Norman Mangusin, hindi naman unjust vexation yun ah. Dapat ibang kaso, kung gusto nyong ipresenta si Norman Mangusin para sa mga panloloko ng tao, doon sa kaso na yon, hindi dito sa unjust vexation. Yun yung pinupunto ng napakaraming mga abogado dito na iisa-isahin po natin. Sa programa na yan, nito pong si Senator Rapi Tulfo, pinasalamatan niya si Attorney Carlo Ibanez. Unahin po natin siya. Meron kasing ginawang video, ito pong si Carlo Ibanez at kino-call out niya yung naging pagpepresenta diyan po kay Norman Mangusin. Di ba? Oh. Saan ba banda dito yon? Ito. Panoorin po natin ito mga tol. Pagharap ng nang-aresto sa media, slander ba yan? May isang vlogger na inaresto for unjust taxation. Okay, fine. May kaso, may reklamo. Parte yan ng sistema. Pero ang tanong, bakit kailangan iharap sa media? Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin to. Legal opinion ko to. Maging objective tayo dito mga tol, huwag tayo magpadala sa damdamin po natin. No? Ako, malakas ako magsalita, hindi dahil galit ako. Gusto ko lang bigyan ng emphasis kung ano yung tama at dapat. Para saan pa? Laging yung naririnig sa ating programa kung ano ang tama at dapat doon tayo. Tapos porket galit tayo kay Norman Mangusin, hindi na natin papansinin ang maling trato ng ating otoridad sa kanya. Hindi po ganon. Ang bawat tao, how come, what if sa atin mangyari? What if ako isampahan ng cyber libel? Which I believe, hindi ko naman ginagawa. What if lang, kung gawan ako ng mga kalaban natin sa politika, tapos ganyan din ang gawin sa akin, ibalandra ako nang hindi po nire-respeto ang aking karapatan, anong mararamdaman ng aking pamilya, ng mga sumusuporta sa atin, at ng pangkaraniwang Pilipino? Yun ang punto dito. Hindi po ito usapin ng pagkampi sa isang scammer ba yan, manloloko ba yan, mayabang ba yan, o sa isang makagago na lumalagay sa tama. Kasi si makagago lumalagay sa tama dito. Ine-expose niya yung mga kalokohan nitong si Norman Mangusin. Pero ang naging kaparaanan ng ating otoridad ay maling-mali. No? Naging stand ko na ito noong February 24, 2026. Kinriticize natin si Attorney Ralph Calinisan dito. Akala ko nga ako lang ang magsasalita. Kasi sabi ko naman sa inyo, may pinaguhugutan ako kaya bakit ko napapansin din yun eh. Hindi ko matanggap na hanggang ngayon, feeling ko isa si Attorney Ralph Calinisan sa kadahilanan kung bakit natanggal sa pagka-PNP chief si former Chief PNP Police General Nicolas Torre III. Pero syempre, yun ay personal na nararamdaman ko. Ngunit ito pong pinag-uusapan natin ay hindi na po personal. This is something to do with us Pilipino, no? Na ang bawat isa po sa atin ay merong karapatan. Lalong-lalo na kung ito po ay isang akusado na hindi po dapat hinuhusgahan sa pamamagitan po ng pagbabandera dahil merong
kaukulang proseso. Merong tamang forum for that matter, ano? Ang paghuhusga ay wala po sa harapan ng publiko kung hindi nasa harapan ng nasa korte, no? Kung hindi nasa korte. Ngayon, kung sinasabi nyo, bakit sa ibang pagkakataon nahuhusgahan, nahuhusgahan natin ang mga bagay-bagay, okay lang yun sa atin. Tayo yun eh. Karapatan natin magsalita bilang Pilipino. Opinion po natin yun. Pero, when the government uses its resources, particular ang ating authority, tapos magiging ganito ang sitwasyon, yun po ang hindi tama. O, tuloy po natin. Huwag kayong magagalit kasi ito pong mga sinasabi ko, nakabase na po ito sa mga legal na opinion ng mga legal na personalidad, katulad po una nitong si Attorney Carlo Ibanez. At mamaya babasahin din po natin ang panulat nila Fiscal EJ at saka yung isang piskal na taga-Antipolo, I forgot, Najora, at saka si Abogada ng Bayan. At marami pang iba. Pero iisa-isahin muna natin yan. Wala pang specific ruling ang Supreme Court tungkol sa ganitong eksaktong situation. So, analysis ko ito based sa batas at sa legal principles. Ngayon, para sa akin, slander yung ginawa ng mga pulis. Pero yan ang pinakamaganda. Natakpan ni Norman Mangusin yung walang kwentang press con ng 18 Marines. Yun naman ang pinakamaganda at inuulit natin ngayon. Kasi dapat yung mga ganitong bagay ang napag-uusapan Hindi yung mga walang kwenta at kasinungalingan na pinagsasasabi ng 18 Marines. Hintayin na lang natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng NBI doon. Please. Ano ba ang slander? Ibig sabihin, may statement na binigkas na nakakasira ng reputation ng isang tao. Ang slander, pwedeng written, libel yon. Pwede ding oral defamation ang tawag doon. Pero, whether oral or written, ang importante, ang purpose ng mga statement ay siraan ang pangalan mo. Ang layunin ay ipakita na masama kang tao sa paningin ng publiko. Now, think about it. Kapag inaresto ang isang tao for unjust vexation, which is a relatively minor offense, at saka iniharap sa media, ano ang purpose nun? Para ba sa investigation? Hindi. Para ba sa due process? Hindi rin. Requirement ba siya ng batas? Hindi pa din. So, obvious na ang effect niya at ang posibleng purpose ay ipakita sa publiko na ito ang may sala. Pero sandali lang may presumption of innocence tayo. Constitutional right yan. Hanggat walang final conviction, presumed innocent ka. So, kung iharap ka sa media habang nakaposas, may police escort, may camera na nakatutok, anong mensahe ang ipinapadala o ipinapakita sa publiko? Guilty ka, di ba? At kung ang effect nito ay siraan ang reputation mo, that is definitely slander. Kasi doon nagkaroon ng problema. Kasi wala naman sanang problema sa pagpapakita kay Norman Mangusin na siya po'y arestado. In fact, karapatan ng publiko na malaman ang ginagawa ng ating otoridad. But the problem is binigyan nila ng pagkakataon na magsalita pa yung complainant na si Makagago at yung asawa nito. To the extent na nilait-lait ni Makagago at dinerty finger ng kanyang asawa yung kanilang kinasuhan at akusado ngayong si Norman Mangusin. At sa parte naman ni Norman Mangusin, nakipagsagutan din siya dito kay Makagago. Yun ang naging problema na wala ng kontrol ang ating otoridad sa pagitan po ng dalawa. Saka dapat sa mga ganong press conference mga tol, hindi in-invite si Makagago. Nagtataka tayo bakit in-invite si Makagago na para bang siya na kagad ang tama at mali na kagad yung mayabang na si Norman Mangusin. Di ba? Mauunawaan ko sana ang ating otoridad kung ang ginawa na lamang doon, wala si Makagago, nagpa-press conference at sinabi, arestado itong si Norman Mangusin and that's it. Tapos, wala na sanang mga naging side comments pa ang bawat parties. Basahin natin ang punto ni Fiscal EJ tungkol dyan. Sa isahin natin yung mga abogado, baka kasi sabihin nyo, magalit kayo sa akin, kinakampihan ko si Norman Mangusin. Hindi po. Doon po tayo sa kung ano ang tama at dapat. Ito, legal explainer. Basahin po natin ito. Ayon po kay Fiscal EJ. Balansi po ito. Ang hangarin ni Fiscal EJ ay magturo and the rest of the lawyers na pinanood natin at babasahin pa natin. Why Rapi Tulfo in action is not the same as the Norman Mangusin police press con confrontation. Some critics say, pareho lang yan. Tulfo also scolds, berates, and confronts guests
Nangyari rin naman yun sa police press con. So bakit kinukriticize ang police? At dito tayo hindi mag-agree, which ganun din ang paniniwala ni Fiscal EJ kasi magkaiba po ang sitwasyon. At first glance, it may look similar, but legally and constitutionally, they are fundamentally different. Here's why. 1. Tulfo has influence. Police have state power. Rapi Tulfo may scold or confront guests on Rapi Tulfo in action, but he has no legal power to arrest, detain, or restrain anyone. The PNP and officials of the National Police Commission exercise coercive state power. That means the person is under custody, the person is not free to leave, the state controls the situation. That creates constitutional obligations that do not exist in private media settings. Nakukuha po natin mga tol, yung tinuturo sa atin dito ni Fiscal EJ. Ang estado kasi merong coercive state power na tinatawag sa pamamagitan po ng legal na basihan. Kung ikaw ay lumabag sa batas, pwede kang arestuhin, pwede kang ikulong. At hindi po ganon ang programa ni Rapi Tulfo. Ikalawa, Tulfo guests can decline, refuse, or walk away. A detainee cannot. Ito ang pinaka-important na legal at practical difference. Sa Rapi Tulfo in action, participation is completely voluntary. Ang guest ay may full freedom to decide. They are free to decline the invitation, pwede silang tumanggi from the start, free to refuse to answer questions, wala silang obligation magsalita, free to stop the interview anytime, pwede nilang tapusin ang usapan, free to stand up and walk away, walang legal consequence kung umalis sila. Walang legal authority si Rapi Tulfo to detain them. He cannot restrain their liberty. He cannot order their arrest. He cannot stop them from leaving. Choice nila ang magpa-interview. Choice nila ang manatili. Choice nila ang umalis. Sa kabilang dako, the police press con that the detainee is not there voluntarily. Siya ay under custody of the state. Kadalasang naka-handcuffs or guarded, deprived of liberty, not free to leave kahit gusto niya. He cannot simply walk away even if the situation becomes hostile, humiliating, or uncomfortable. At ganon yung nangyari kay Norman Mangusin. Diba? Sa kabila ng pagpapahiya sa kanya, may nagawa ba siya? Wala, kung hindi manatili doon at patuloy siyang pahiyain. Hindi ko kinakampihan si Norman Mangusin ng personal dito mga tol. Alam niyo kung paano ako naniniwala na manloloko ang taong iyan. Pero ang pinupunto natin dito, kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama at dapat, doon tayo. No? Huwag natin paganahin yung emosyon natin dahil galit tayo kay Norman Mangusin. Kakalimutan na natin yung proseso. Tuloy ko po yung binabasa natin. Because of this, the state has a legal duty to protect the person, not expose him to confrontation or humiliation. Yung ibang ang pinipresenta, partikular ng NBI, tinatakpan pa yung mga muka eh. Di ba? Si Apollo Kibuloy, pinagkaloob sa kanya na maglagay siya ng bill nang ipinresenta siya. Bakit sa pangkaraniwang tao, hindi magawa yon ng ating otoridad? Doon nagkaroon ng problema. Tulfo's guests choose to be there. A detainee has no choice. And that difference is what triggers constitutional protection and stricter legal standards for the police. Ikatlo, police have a duty of neutrality. Tulfo does not. Police officers are required to remain neutral and professional because they represent the state. They are not supposed to take sides publicly, allow hostile confrontations, create situations that may humiliate a detainee. Pero ako, sa totoo lang mga tol, hindi ko sinisisi ang kapulisan dito eh. Ang talagang sinisisi ko dito ang pakikialam nitong si Attorney Ralph Calinisan. Kung hindi nakialam dyan si Attorney Ralph Calinisan, hindi sasawsawan niya ng CIDG ng ganong kabongga. Sa tingin ninyo, yung 2-star general uupuan sa isang press conference ang inaresto for unjust vexation? Sinawsawan kasi nitong si Attorney Ralph Calinisan. Ang problema, ang taas niya eh. No? Siya yung isa sa pinakamakapangyarihan over the police.
Kaya nga ang NAPOLCOM is police of the police. May magagawa ba ang 2-star general kung hindi sumunod? No? Kaya kung meron man tayong dapat sisihin dito, hindi mga kapulisan, itong pinapagalitan nitong si Senator Rapi Tulfo dito, si Attorney Ralph Calinisan, kasi hindi talaga tama yung kanilang ginawa. Balik tayo sa binabasa ko. The state must ensure humane treatment of persons under custody, allowing confrontations, insults, or hostile exchanges while a person is restrained raises serious concerns about abuse of authority and professionalism. Sa madaling salita, hawak na ng Estado ang tao. May duty silang protektahan siya even from public humiliation. Kalima, a police press con is an official government act. Tulfo show is private media. This is the bottom line. Tulfo show is a private media activity. A police press con is an official state action. Government actions are subject to constitutional limitations. Private media actions are governed mainly by civil and criminal laws, but not by the same constitutional custodial standards. Mas mataas ang legal standard kapag Estado ang kumikilos. O, yan po ang paliwanag ni Fiscal EJ. Puntahan po natin si abogada ng bayan. Magaling din ito eh. Batang abogada pa. No? O, unahin natin yung kanyang mga video. O, pakinggan na lamang natin yung kanyang mga video dito. Saan ba banda yun? Presscon pa lang, hinatulan na. O, dito tayo. Umpisahan natin dito. Yan. Ang isang akusado ay presumed innocent until proven guilty. Hindi porket merong warrant of arrest ang isang tao, hindi porke hinuli siya, no, dahil may warrant of arrest, ay guilty na siya. Dinidinig pa lang ang kaso sa hukuman. Kaya O, inuulit ko, kung nasasaktan kayo sa talakayan natin ngayon dahil lumalagay ako sa tama at dapat umalis kayo sa programa ko, hindi ko kayo kailangan dito. Ang mga manonood ni Top 1 objective mag-isip. No? Ibig sabihin, pag objective mag-isip, hindi pinapagana yung emosyon. Ako, palasigaw, malakas ang boses ko, pero I am using my head. No? Ganito lang talaga ako magsalita. Doon lang tayo sa tama at dapat. kapag pinaparada mo siya, naka-handcuffs, naka-orange t-shirt, tapos may pang-iinsulto sa harap ng media, at sinasabihan na scammer yung taong to, madaming niloko, mabaho, ang hampas lupa, ang buhay ng taong to is all fake. Dapat kasi nating malaman ang pinagkaiba ng salita natin, salita ninyo, sa kilos ng gobyerno. Yun ang problema sa atin eh. Kilos ng gobyerno pinag-uusapan dito. Hindi po programa ni Top 1, hindi po programa ninyo kung sinong pinapanood ninyo. Okay lang na husgahan natin si Duterte, programa natin ito. Pero hindi okay na husgahan ng gobyerno si Rodrigo Duterte hanggat wala pong tamang prosesong pinagdadaanan. No? Nag-iisip ba tayo mga tol? O pinapagana natin ang puso at emosyon natin dito? Yes, parang yung lahat na lang kasinungalingan daw. Pag kasi ganon, akusado, tapos hinarap mo sa media, that risks what we call trial by publicity. Kung meron kang dinagdag ng mga comments na hindi Tingnan nyo, ang tatangan nyo talaga, tuta ako ng mangusin. Anak ng teteng kayo. Huwag na kayo manood sa akin mga tanga. Hindi welcome ang mga tanga dito ha. Ang mga nanonood kay Top 1 objective mag-isip. Porkit, ibig sabihin, tuta din ng mangusin to mga abogado na nagsasalita. Si Fiscal EJ, si abogada ng bayan, si Attorney Carlo Ibanez, si Senator Rapi Tulfo, tuta din ni Norman Mangusin. Hindi nyo makita, what if sa inyo mangyari ito? What if sa kamag-anak ninyo iparada ng kapulisan nang hindi po ginagalang ang karapatan bilang akusado? Yun ang punto dito. Hindi po ito programa. Ang ginawa ng gobyerno, state action, no? Na merong constitutional limitations. Yun nga yung tinuturo sa atin ni Fiscal EJ eh. Sa mga programa, walang problema. Dito, kahit balahurain natin. Basta may limitasyon. Kahit sabihan natin dito na si Rodrigo Duterte, for example, ay may kasalanan. Kahit si Norman Mangusin ay manluloko. Walang problema. Tayo po ay pribadong individual. Di ba? Opinion lang natin yon. Pero when the state act, iba po ang usapan. Merong power ang Estado. Merong police power kung tawagin. The basic definition of police power is to regulate the action and conduct of the citizen. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Kasi kung walang magre-regulate ng conduct ng ating behavior, kagulo na tayo. O, tapos mismong Estado ang lalabag dito.
Yun ang pinupunto natin at yun ay hindi tama at yun ang ipinapaliwanag sa atin ng mga abogadong ating pong pinapakinggan ngayon. Maganda, tapos may mga pangiinsulto. Sa kaso ng People versus Sanchez, binalaan ng ating Korte Suprema ang media at ang mga otoridad laban sa tinatawag nating prejudicial publicity na pwedeng makaapekto sa fair na paglilitis. Ayan, tuloy natin. Yung sinasabi niya. Ito ba yung kasunod? Di mo kasi alam, attorney, ang daming niloko ng taong yan. Meron po tayong tamang proseso dyan. And under Republic Act number 7438, persons arrested or under custodial investigation are protected from coercion, yung pagkakaroon ng intimidation or degrading treatment. Imagine yung psychological pressure na naka-live ka and millions are watching, yung public humiliation. And syempre, kapag nandyan na online, meron ng permanent digital record. So it can be argued as degrading yan and coercive, especially if ginagamit to shame rather than to inform. Awareness daw ba, gaya ng mga sinasabi nila, under police operational procedure, arrest must be conducted with respect for human rights and dignity. Hindi requirement ng procedure ang mag-vlog habang inaaresto yung akusado. Yun. Pag mayroong cameraman na parang reality show, ay red flag na po yan. Ni-require naman talaga ng batas natin during the... Okay? O ngayon, ito ang pinakabalanse sa lahat. Si Fiscal Najora. Ito ay pinapakita ko lamang sa inyo para maging makatwiran tayo sa lahat ng aksyon natin. Kasi nagde-demand nga tayo ng accountability sa iba, di ba? Sinasabi natin kay Rodrigo Duterte nasaan ang due process. Tapos ito mismong sinusuportahan nating gobyerno sa pangunguna nitong si Attorney Ralph Calinisan, kakalimutan yung due process. Hindi ata tama tayo doon. Di ba? Hindi pwedeng double standard tayo mga tol eh. No? Ito, panulat nitong si Fiscal Fred Nojara. Pero medyo malalim na. Hanapin natin pababa. February 24. Ito. Nasaan na yun? Nasaan na ba banda yun? Ito. Sabi dito ni Fiscal Nojara noong February 24, ito yung araw na naaresto itong si Norman Mangusin. Respect the sub judice rule. Baka hindi nyo alam yon. Basahin natin. Allow me to react to the news reports of the press conference involving one popular blogger who was arrested for alleged unjust vexation. The news conference was presented by the PNP CIDG. This article is not intended to favor any party or to besmirch the reputation of any person. O baka sabihin nyo na naman, tuta ni Mangusin si Fiscal Fred Nojara. Porket lumalagay siya sa tama dito. Wake up mga tol. No? Huwag natin paganahin ang emosyon natin. Kung ano yung tama at dapat doon tayo, inuulit ko. In the video, the accused who was wearing an orange shirt for a person deprived of liberty was presented to the media. Siya si Mangusin. He was in cuffs with two security escorts. Present in the same news conference were some members of the PNP CIDG and the accuser who was accompanied by his wife. The accuser, also reportedly a content creator that was makagago, was blabbing against the accused. He was heard saying expletives such as mabaho ka, hinayupa ka, or words to that effect. At the same, the woman beside him, probably the wife, which is the wife talaga, was gesturing a dirty finger directed at the accused. The finger was redacted but could be seen as the dirty finger. The accused retaliated with a series of expletives-laced statements. He was explaining that he earlier filed a complaint but was the first one arrested. When being whisked away, he was heard murmuring that the accuser should wait for the arrest warrant. Taken as a whole, the press conference was done in bad taste. Di ba? Hindi lang naman tayo nag-observe dito eh. Even yung mga legal personality and Fiscal Fred Nojara is not an ordinary lawyer. No? He is a well-known criminal law reviewer para sa mga bar takers. And from time to time, ini-invite po siya sa House of Representatives para magbigay po ng kanyang mga legal insights. And even his book, ginagamit po ng Korte Suprema
on some of their decisions. Kaya kung sinasabi nyo ngayon na ang pagkampi dito o paglalagay sa tama ay pagiging tuta ni Mangusin, wake up mga tol. No? Wake up. Hindi po ako kakampi ni Norman Mangusin. Kaya nga ang tawag ko sa kanya, Norman Mangusin eh. Pero doon tayo sa tama. O, tuloy ko po. Ang binabasa natin. Ulitin ko. Taken as a whole, the press conference was done in bad taste. The PNP-CIDG allowed the protagonist to utter expletives and profanities in full view of the members of the press present and captured by their cameras. The police authorities should not have allowed parties to the case to speak. Yon ang punto natin dito. Dapat si Makagago wala doon. Kung nandoon man siya, hindi dapat siya nagsalita. Nor Norman Mangusin. Ordinarily, they were supposed to explain to the press the reason for the arrest of the accused and the crime for which he was arrested. That is the purpose of the conference. In the States, it is usually the head of the police unit or the spokesperson who does the talking. After a brief statement, the presenter answers questions thrown in by the reporters. But unfortunately, dito ang nagsalita si Attorney Ralph Calinisan. I don't know bakit siya ang nangunguna sa press conference na yon. Pero nabasa ko kasi sa post ng nagmamahal sa kanya, nangangarap siyang maging presidente. Baka umeepal itong si Attorney Ralph Calinisan. Nagpapapansin, kaya gusto sasawsawan ang mga bagay-bagay kung saan sikat, popular ang mga sirkumstansya. Ngayon, sana maalala nila na marami pong mga nagtatagong takas, no? Mga fugitive from justice. Doon kayo mag-focus, Attorney Ralph Calinisan. Total, binanggit mo na tinangkakang kausapin ni Atong Ang. Bakit hindi nyo na lamang fokusan si Atong Ang? At baka matuwa pa ang publiko na kapag si Atong Ang nahuli, iharap nyo ng ganyan at gawin nyo rin kay Norman Mangusin yung ginawa nyo o gawin nyo kay Atong Ang yung ginawa nyo kay Norman Mangusin. Pero 100% hindi magagawa yan nitong si Attorney Ralph Calinisan sa mga taong katulad ni Atong Ang, even sa mga taong nagtatago na may mga sapat na kakayahan para ipagtanggol ang kanilang karapatan. Balik po tayo dito. As law enforcers, our police authorities must not allow the warring parties to trade expletives in their presence. Their foremost duty is to maintain peace and order. They are not supposed to fan the flame, so to speak. I can surmise that the press conference was staged in order to embarrass the accused. Hindi na po ako nagsasalita dito ha. Baka magalit na naman kayo sa akin. Si Fiscal Fred Nojara po ang nagsasabi nito na sa kanyang paniniwala o opinion, ang press conference na yon ay ginawa talaga para hiyain ang akusado. It must be noted that the case is now with the court, thus it is already sub judice. The rules on sub judice bar any person from commenting on issues which are already under litigation. These are intended to insulate the court from any influence that may be created by comments made out of court. O sana, kahit paano, maliwanag na sa atin na kahit galit tayo sa isang tao, paganahin po natin lagi kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. With that, ayoko na makipagtalo sa inyo. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating sinasabi sa ating programa kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.